Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang The Hero Returns. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Isa siyang bayani na SS rank ngunit iniisip ng lahat na siya ay E rank. Noong 2093 ang mundo ay nabubuhay sa kadiliman, sinisira ng mga demonyo at halimaw ang lahat. Ang bilang ng krimen sa buong mundo ay nagsimulang tumaas at ang mga pamahalaan ay walang magawa kundi ang manood lamang. Ngunit ang lahat ay nagtatapos sa taong 2095. Nang lumitaw si Zero, siya ang naging unang superhero sa mundo, at siya lamang ang nakatalo sa bawat halimaw at kriminal. Kahit ang demonyong Panginoon ay hindi nakatakas sa kanyang kapalaran. Ang gayong mga tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa sangkatauhan na lumikha ng Liga ng mga Bayani, na naging tanging pag-asa para sa ating planeta, 21 hanggang 0. Pagkalipas ng 5 taon, pagkatapos mawala ni Zero at sa wakas ay bumabalik na sa landas ang mundo, ngunit hindi tumigil sa pakikipaglaban si Zero. Siya ay haharap sa mas malaking laban niya sa buhay, ang kanyang nakakatandang kapatid, na kung saan siya ay pinalayas dahil siya ay walang trabaho. Isang araw ay naglalakad si Gia hanggang sa makita niya ang ilang bayani na may hawak na concert. Ang lahat ay maayos hanggang sa inatake sila ng C-level criminals. Ginulo nila ang lugar kasama nila, ngunit nagalit ang kanilang pinuno kaya nag-transform siya sa isang B-level na kontrabida na tinatalo ang lahat. Pagkatapos ay lumilitaw ang isang newbie rank hero upang iligtas ang araw, ngunit natapos na naligtas ni Gia, sila ay humanga sa lakas ni Gia. Bumisita si Jan Chen kay Gia at nakiusap na sumali sa samahan ng mga bayani, at maging isang sertipikadong bayani. At sinabi ni Hai ayaw niya, ngunit pinilit siya ng kanyang ate na tanggapin ang alok na kumita ng pera. Sa susunod na araw ay tumungo si Gia sa gusali kung saan sinusubok ang mga bayani at nakahanap ng rebulto ng kanyang sarili, kasama ang ilan pang mga bayani. Tinanong ni Gia kung sino ang mga taong iyon at ipinaliwanag ni Chen na ito ay hero group ni Zero, ilang SS class heroes. Si Gia ay nananatiling nalilito dahil siya ay lumalaban ng solo sa lahat ng oras. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Chen kung paano gumagana ang sistema ng pagraranggo ng bayani, at nang siya ay susubukan para sa kanyang mga kasanayan. Ang kanyang unang pagsubok ay isang labanan laban kay Yatin, isang B-rank na bayani, na gusto lang niya na hawakan si Gia sa loob ng 3 minuto. Pero sabi lang ni Gia ay tatalunin niya lang siya. Inatake ni Yatin si Gia ngunit ito ay walang silb. Nilalaroan lang ni Gia ang kalaban saglit at sa huli ay tinapos niya na ito. Nagulat ang lahat matapos mapanood ang isang baguhan ay nagawang talunin ang isang B-rank na bayani. Ngayon dapat harapin ni Gia ang kanyang kaaway, isang nakasulat na pagsusulit si Gia ang namamahala upang maging isang sertipikadong bayani. Kahit na nakakuha lamang ng 13 puntos sa nakasulat na pagsusulit, habang umaalis, napansin ni Gia ang isang grupo ng mga thug na sinusubukang e-bully ang isa pang baguhan na bayani, ngunit isang lalaki ang lumitaw at agad silang tinakat. Pakilala nilang lahat. Ang noob ay si Yanqing na kinukot siya agad, at nakipag-bonding si Gia kay 13 dahil pareho sila ng 2D waifu. Inimbitahan siya agad ni Gia sa kanyang grupo, at tinanong kung ano ang kakayahan ni 13 segundo. Na kung saan ay kaya niyang gawin na ang lahat ng tao sa paligid niya ay lubhang malas. Ang lahat ay nagulat, at dito din pinaliwanag ni 13 ang kanyang buhay. Sinuntok niya ang isang haligi at nagsimulang gumuho ang gusali. Ngunit tulad nito nalikha ang kanilang E-rank hero team, hinahanap ng bagong tatag na pangkat ng mga bayani ang kanilang unang heroism act. May narinig silang 2 gang na nakipag-deal tungkol sa isang monster creation machine, kaya nagpasya silang mamagitan. Gumagamit si Jian Chen ng water purifier, na pumapatay sa berdeng umaalog-alog na halimaw. Gayunpaman ang halimaw ay naging isang napaka-cute na loli girl. Sa susunod na araw isang batang babae na nagngangalang Dong Zuren ang lumitaw sa kanilang bahay, at ipinaliwanag na ang batang babae ay isang byproduct ng isang kumpanya ng ebolusyon, na gumamit ng mga gene sa mga ulila bilang mga paksa ng pagsubok at ang cute na loli ay ang tanging nakaligtas. Inihayag din niya na sinubukan ng mga bayani ang kanilang makakaya na pigilan ito, ngunit ang lahat ay pinamumunuan ng walang iba kundi ang pangulo ng samahan ng mga bayani, Aoyang Rui. Pagkatapos ng kakilakilabot na balitang ito ay nanumpa ang koponan na protektahan ang loli. Kaya kinuha siya ng kapatid ni Lin Jia para bumili ng damit, sinamahan sila ni Lin Jia at ng iba pang team.
Sabay na sinalubong muli ng 4 na bida ang Golden Triangle. Sinubukan ng mga bully na nakawin sa kanila ang Loli. Ngunit natalo sila ni Lin Jia at ng kanyang mga kaibigan. Pagkatapos noon ay nagpadala ng isang assassin para mabawi ang Loli. Tinunton niya ang bahay ng kapatid ni Jia. Ang pinakadakilang killer sa asosasyon ay may klase ng lakas. Hinamon niya si Lin Jia na tumalo sa kanya sa ilang segundo. Sa pagharap sa kanyang pagkatalo ay uminom ang assassin ng super drug na nagpapataas ng kanyang level sa S level, ngunit ginawa niya ang pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay at pinagbantaan ang pamilya ni Jia. Kaya Zero ang lumitaw at nilaslas ang assassin sa tabi ng kalahating kagubatan. Ang plano pagkatapos nito ay simpleng itigil ang presidente at ibagsak ang kumpanya ng genetic evolution, at alam ni Zuren na kakailanganin nila ng tulong. Kaya, ipinakilala niya ang 4 na kaibigan sa higit pang mga bayani na tutulong sa kanila. Ang una ay nasa isang level hero na nagngangalang Zio Yi. Siya at ang mga muscle boy ay tutulong kay Jia at sa kanyang mga kaibigan na pigilan ang plano ng presidente. Gusto niyang ipamahagi ang sobrang gamot para magamit ng lahat, at lilikha ito ng kaguluhan sa lungsod at sa mundo. Nang gabing iyon ay nagpasya ang mga bayaning ito na salakayin ang presidente at ang kanyang mga kaalyado sa isang kagubatan. Nagsimula ang laban, kailangang harapin ni Hai ang presidente ng kumpanya at siya ay isang rank assassin. Ngunit pumasok si Chen dahil gusto niyang matiyak na ang lahat ay magkakaroon ng one-on-one na labanan, at nagpasya na labanan ang assassin. Ginagamit ni Ching ang kanyang analytic na kakayahan upang mahanap si Julius ngunit nahuli sa isang bitag kapag sinalakay sila ni Zhu mula sa likuran. Sinusubukan ni Dong ang kanyang makakaya ngunit hindi siya kalaban at nahuli ng presidente. Sa side ni Chen mahilig magpakita ng gamit, pero nasaksak ng assassin. Sinasakal si Zuren Dong ni Aoyang Rui, wala siyang magawa dahil nasa ibang antas ang kapangyarihan nito. Ibang paraan ang ginagawa ni Chen, sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang kaaway na sumuko ng walang karahasan sa pamamagitan ng Tok no Jutsu, na gumagana. Si Ching Yan ay hindi rin kalaban para sa kanyang kalaban, ngunit natalo niya siya sa huli, ngunit hindi bago siya nagtamo ng matinding pinsala. Galit na galit ang presidente ng kumpanya at ginamit ang stimulant, umaasa na sapat na ito para patayin si Jia. Ngunit tulad ng lahat ng mga nauna ay nagtatapos sa ilang suntok. Dumating si Jia sa tamang oras upang iligtas si Zuren mula sa pangulo ng bayani. Ngunit paano kinuha ni Rui ang kanyang mga steroid upang makakuha kami ng lakas ng ranggo? Madali pa rin siyang natalo ni Jia, at nang tanungin kung pinatay niya ang pangulo, sinabi niya na nagpipigil siya. Dinala sa ospital sina Ching Yan at Jan Chen pagkatapos ng nangyari sa huling laban, iminungkahi ni Zuren Dong na magsanay ang team para lumakas. Tinanggap ng lahat ang ideya maliban kay Lin Jia. Dahil malakas siya, hindi niya kailangang magsanay. Lahat ay nagsimulang magreklamo at si Zio sinabi niya na napakataas ng tingin niya sa kanyang sarili, dahil kaya niyang talunin ang 2 ranggo na bayani, at marami pang mas malakas na tao doon tulad ng mga SS rank na bayani. Kaya napangiti siya at sinabing madali niyang matatalo silang lahat, pumunta silang lahat sa rooftop, at makipag-away sa 4 na bida ng sabay-sabay. At gaya ng nahulaan mo ay madali niyang natalo ang mga ito. Ang kapatid ni Lin Jia ay pumunta sa ospital upang mag-eksperimento sa aso ng Loli. Gusto niyang dagdagan ang katalinuhan nito. Doon, nakausap niya ang Dr. Qin na abala sa ibang project. Sa utos ng Pangulo ng Aoyong, sinubukan niyang pagalingin si Rui, ngunit nabigo siya kaya napaalis siya ng Pangulo ng Aoyong. Sa isang seremonya na dinaluhan ng lahat ng mga bayani ay inihayag si Dong Yang bilang bagong Pangulo ng H-City Hero Association. Napansin ni Jia na kakaiba ang ugali ni Zuren matapos makita ang bagong presidente ng Hero Association. Pagkatapos ay nilapitan niya ang bagong presidente na kanyang nakatatandang kapatid, ngunit habang sinisimulan niya itong kausapin, sinimulan lang siyang ebuli ng kuya na ito at sasabihin na sinisira lang niya ang lahat, ginagawa itong malinaw sa kanyang gulo. Pagkatapos ay napansin ng bagong presidente si Jia at ang iba pa sa likod ng pinto at hiniling sa kanya na sumama sa kanyang pamilya. Mabilis na tinanggihan ni Jia ang kanyang alok, kung saan sinabi ni Dong yung napatay na ang lahat ng tumanggi sa kanya, ngunit wala pa ring pakialam si Hai at hinamon niya si Dong Yang na patayin siya. Galit na galit, sinimulan niyang gamitin ang kanyang mental powers para mapaluhod ang lahat, maliban kay Jia na nanlalamig lang. Hindi kalaban ni Dong Yang si Jia, dahil ginagamit din ni Hai ang kanyang mental powers para mabilis na mapa-atras ang presidente,
kaya dumugo siya sa kanyang bibig. Pagkatapos ay nagpa siya silang lumabas sa samahan ng mga bayani at talakayin ang posibilidad na nasa panganib si Zuren dahil sa mga kamakailang insidente. At pagbalik sa lab, nagtagumpay ang kapatid ni Lin sa kanyang eksperimento, pinabasa niya ang aso. Ngunit sinabihan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan na ginagamit ng kamag-anak ng doktor ang lab para sa mga lihim na motibo. Nang gabing iyon, sinusubaybayan ni Shisan si Zuren sa kanyang tahanan kung sakaling may mangyari, at nangyari ito. Napansin ni Shisan ang isang sports car na papalapit sa kanyang bahay, at napansin niya kaagad si Jia. Pagkatapos ay nalaman niya na ang kanyang kasintahang si Aoyang Zhao, na nagsimulang magmaltrato sa kanya at umaabuso sa kanya dahil lang sa sila ay engaged. Narinig siya ng mga muscle boy na sumisigaw at sumagip sa kanya, ngunit natalo sila ng mga robot na kasama ni Aoyang Zhao. Sinubukan ni Shisan na pigilan si Zhao sa pag-abuso kay Zuren ngunit nabigo ito, nasugatan ito ng husto at nawalan ng malay. Nang makitang halos mapatay na ang lahat ng kanyang mga kaibigan, tinanggap ni Zuren Dong na pakasalan si Aoyang Zhao kung ipinangako niyang iiwan sila. Dumating si Lin Jia sa bahay ni Zuren sa oras upang iligtas si Shisan mula sa pagpatay ng isang robot, na pinilit si Jia na gamitin ang kanyang Fire Spirit Sword. Galit na galit si Jia, gusto niyang wakasan ang paghihirap ni Aliong at bawiin si Zuren, ngunit pinatahimik siya ng kanyang mga kaibigan sa pagsasabi na kailangan nilang pagalingin si Shisan at ang iba pa. Kinabukasan ay nagpa siya ang aming koponan na iligtas si Zuren mula sa kanyang kapalaran, at e-crash ang kanyang kasal, at gamitin ang aso na naging matalino para i-hack ang kanilang sistema. Kaya nagplano sila at nagpa siya na pumuslit sa bahay at iligtas si Zuren Dong. Gumana ang plano, at sa wakas nakarating si Jia sa bahay at nakita si Zuren. Tumanggi itong umalis kasama niya dahil tungkulin ng pamilya ang kasal na ito, at hindi siya maaaring maging sanhi ng mga problema para sa kanyang pamilya. Lalo na't napakamakapangyarihan ng pamilya Aoyong, gusto pa rin siyang kunin ni Jia, at pilit niya itong inaatake gamit ang galing niya sa yelo. Nagawa niyang kumbinsihin siya sa pagsasabing siya ang hustisya, kung saan sa wakas ay tinanggap at hinawakan niya ang kamay nito. Sinubukan ni Jia at Zuren na tumakas mula sa pamilya Aoyong, ngunit natambangan ni Zhao na nagawang talunin ang kanyang mga kaibigan. Para mailigtas si Zuren Dong, hinamon ni Lin Jia si Aoyang Zhao sa isang away. Makukuha ng nanalo ang gusto niya, kaya kung nanalo si Lin Jia, malayang sumama si Zuren Dong sa kanya at sinira ang engagement. Pag nanalo si Aliong Zhao, makukuha niya ang Fire Spirit Sword ni Lin Jia. Nagpa siya ang pamilya Aoyong at Dong na sumaksi sa kanilang laban. Nagsimula ang laban sa paggamit ni Hai ng kanyang espada. Minamaliit siya ni Zhao at sinabing gagamitin lang niya ang kanyang mga kamay para patayin siya. Ang spear skill ni Jia ay talagang isang dragon na halos pumatay kay Zhao, na ayaw tumanggap ng pagkatalo. Kaya nag-activate siya ng bawal na O-Cursed Scroll na ginawa ng SS Rank Masters para matrap si Jia. Ang balumbon na ito ay nagbibigay sa occupant nito ng malaking kapangyarihan. Lahat ay nakaligtas at sa wakas ay natalo siya ni Jia. Masaya ang lahat na nanalo si Jia. Magse-celebrate pa lang sila nang bumagsak sa party ang isang misteryosong lalaking lumulutang sa langit. Nagawa ng lalaking ito na ihinto ang oras para sa lahat, maliban kay Jia. Ipinahayag niya na siya ay Diyos at hinahamon si Jia sa isang labanan. Kung manalo si Jia, ililigtas niya ang sangkatauhan. Sa labanang ito, ang nagpakilalang Diyos na may malaking kaakuhan, ay nakuha ang kalamangan at pumasok sa isip ni Jia. Doon niya nakikita ang bawat detalye ng nakaraan ni Jia na nagdadalamhati para sa isang naghihingalong babae. Nagdudulot ito ng matinding galit at pagpapalakas bilang maalamat na bayani, si Zero. Kahit na ang nagpakilalang Diyos ay nabigla pagkatapos na makilala si Zero, ngunit sinabi pa rin niya na maaari pa ring mamatay si Jia at magpatuloy sa pag-atake sa kanya. Ginagamit ni Jia ang kanyang tunay na kapangyarihan na nagtutulak sa Diyos sa ilang buwan. Si Zero ay lilitaw sa parehong buwan kasama ang kanyang mga banal na kapangyarihan at gumagamit ng isang kasanayan upang e-teleport sila pabalik sa lupa habang sinisilaban ang Diyos. Ang nagpakilalang Diyos ay natalo, ngunit hindi siya patay. Inihayag niya kay Jia na ang kanyang layunin ay palaging lumikha ng isang mundo kung saan walang kasamaan. Ngunit napagtanto niyang naligaw siya ng landas sa proseso. Ipinakita ni Jia sa Diyos ang kanyang mga peklat at sinabi sa kanya ang lahat ng mga away na naging sanhi sa kanya. Ngunit kung mayroon man siyang ipinagpapasalamat, iyon ay ang kanyang mga kamay at mukha ay walang gallows,
dahil hindi niya kailangang mag-alala na mahanap ito ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Hindi lang niya kayang ipasa iyon. Binanggit din ni Lin Ji ang isang batang babae na namatay sa kanyang mga kamay 5 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng naging dahilan kung bakit siya huminto sa pagiging bayani. Pagkatapos mawala ang katawan ng Diyos, pumunta si Lin Jia sa lab para makasama ang kanyang kapatid pagkagising nito, at sa wakas ay nakilala niya si Zeren na aalis para maging guro sa ilang Hero Academy. Ito lang ang para sa anime na ito, i-like ang video, at magkikita-kita sa susunod na video.